Good day guys. Today punta tayo sa gasoline station kasi lumabas na ngayon dito is low on fuel. Nung kuha ko ito is full tank siya, galing doon sa dealer, binigay ng dealer, libre niya full tank. So ang tinakbo niya is 359 kilometers. Pero hindi ko alam kung talagang full tank yun. Minsan kasi nag-register ng full tank, hindi naman siguro sagad. So today titingnan natin pagka lumabas yung low fuel indicator, ilang liters ang mailalagay natin para ma-check natin kung ilan pa yung natitirang fuel sa tangke pagka lumabas yung low on fuel. Halika, tingnan natin. So pagka pala low on fuel na, nakalabas siya, gano'n no, yung sign. Pero hindi siya nag-biblink. So hindi lang siya maaalis na low on fuel para ma-remind ka na kailangan mong magpakarga. Makita mo dito, nasa ano pa siya eh. May isang bar pa na natitira sa kanya eh. You know? Isang bar pa pero nag-low fuel na kaagad siya. So at least meron tayong indication na pagka yung nasa lowest bar na yun, ibig sabihin ano, mababa na yung fuel. It's always a good practice naman na huwag mong pababahin dun sa pinaka last bar na yun eh, para hindi masipsip yung mga dumi sa fuel tank mo. So normally ginagawa ko yan. First time ko na bumaba ng ganyan, kaya kailangan ko nang pumunta sa ano, gasoline station. So ang ginagamit ko nga pala is Shell. So sabi nila is 91 octane. So ano lang yun, yung fuel save na unleaded. So mas cheaper siya. Yun ang maganda dito, no? 91 octane pwede na siya. So hindi mo na kailangan yung mga expensive na gas katulad nung sa Shell V-Power na mas mahal. Eh pareho din naman. So while we are on the way to the gas station, let's have a simple POV drive, no? Una kong napansin yung NVH niya maganda. So yung sound sa loob talagang tahimik. Hindi mo masyadong narinig yung sound na coming from outside. Ganda pa ng busina. Drive kayo, dapat may ingat ka kasi may mga blind spot kasi yung design niya eh. So ingat ka sa ano, pagtingin-tingin sa mga left and right, saka yung rear view. Yung rear view kasi since maliit din lang yung glass sa likod, medyo limited yung view. Pasensya na kayo, medyo madumi yung windshield kasi yung tint kapapakabit ko lang eh, hindi ko pa siya pinupunasan kasi bago pa lang. So mga after 1 week ko pa siya bago linisin para hindi maapektuhan yung ano, yung tint. Ito yung X-Film na green shade na clear tint.
tunog ng engine niya kahit 1.5 lang siya. Okay, dito tayo sa gasoline station. Let's see. Okay, first time niya. So, fuel save, gasoline tayo. Fuel save, gasoline. Okay. So, let's put this in neutral. Then, tapos lagay natin sa park. Turn off the aircon. Stop. Then, turn off the engine. Okay. Fuel save na gasoline. Yes po. Full tank. Automatic lang, sir. Automatic lang. Ano mo? Hindi na? Magkano? 53? Mahal ng gas, ano? 42 lang sa ano? Okay, 2,200 yan. Okay. May SM advantage po kayo, sir? Wala eh. So, ang naikarga ko is 41.3 liters. So, ibig sabihin, since 51 liters ang laman nito, meron ka pang 10 liters pala na natitira sa tangke. But mind you, this is based only dito sa sa automatic, hindi ko siya pinasagad doon sa hanggang brim. So automatic click lang. So at least meron kang idea na at least mga 10 liters more or less ang natitira pa. Uy, meron din dong Volkswagen na naka green shade. Clear tint. Yun ang mga setup, malinis. Gusto ko yung tunog ng busina nito eh. Isang kulang lang dito, wala siya nung lagayan ng mga barya o mga items, no? Dito ko nilalagay sa lalagyan dito. So, bahala kong bumili nung nilalagay dito sa center kay Mix Store. Lalagyan dito sa para may tago mo yung mga cards, pera, saka mga coins. Ngayon kasi wala. Ayan, oh. Okay, expressway tayo. Yung power mode. Naka-power mode siya. Ganda ng tunog ng makina.
sa diesel, if it's averaging 12 kilometers, mas economical na siya, lower maintenance pa, kasi yung compute mo yung difference ng cost ng diesel doon sa kanyang ano, no? Okay na rin. Yung full tank natin, nagkagaling na tayo ng Lipa, Batangas, and nakadalawang punta ng Marikina. And then saan pa ba tayo pumunta? Paikot-ikot dito sa Metro Manila bago na ubos. So makita nyo, matipid talaga siya, lalo na siguro pag na break into. Hindi ko pa siya mahataw kasi nga hindi pa siya na break in. Nasa 364 kilometers pa lang siya natatakbo. Setting niya, di ba? Linis niya, no? Walang ibang ano, plain black. Okay na. Yung ganda ng view. Siya. Subukan natin kung may body roll dito. Oy. Doon mamaya test natin doon sa may pagbaba ng C5. Medyo pa-curve yun eh. Test natin yung kung may body roll siya and how effective yung G-vectoring system na sinasabi ng Mazda. So ito yung pagka naka traffic ka, kita mo tahimik ng ano, ng makina, parang hindi siya umaandar. Nasa mga 650 to 700 RPM. So try natin yung G-vectoring control. Tingnan natin yung body roll sa curves. Medyo bilisan natin ha. Yun o. Galing. Kapit na kapit siya. Okay, I'll stop it here na. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!